may bagong balita. Ngayon, hindi na masyado yung, well, nagkaroon ng engkwentro nitong nakaraan, munti ka na magbanggaan uli yung mga barko ng China at Pilipinas. Pero ngayon mukhang, para sa akin, ito yung isa sa mga mas malala na ginagawa ng China. Mas malala. Ano yung mas malala? Eto nga. Nilalaso na nila ang dagat ng Pilipinas. China is using cyanide to destroy Scarborough Shoal on purpose. Yan ang sinabi ng BIFAR. Alam nyo, sa lahat ng ginawa ng China, ito yung pinakamalala. Sa opinion ko lang, sa opinion ko lang, ito yung pinakamalala. Wala na sa akin yung hinaharang-harangan yung mga barko. O, nandun na tayo, yung water cannon, yung laser, etc. etc. Nandun na tayo, masama yun, hindi maganda, medyo malala. Pero para sa akin, ito yung pinakamalala. Alam nyo kung bakit? Kasi ito long term to eh. Yung yung tinamaan ng water cannon, maayos yun. Yung nilaser, temporary lang yun. Hindi magtatagal yung damage nun. Ito, long term ang damage nito. This is environmental. Ang destruction dito is not physical but environmental. Sabi ng BIFAR, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources revealed that Chinese fisherfolk have been using the deadly chemical compound cyanide to damage Bajo de Masinloc, a body of water also known as the Scarborough Shoal. BIFAR spokesperson Nazario Briguera had this to say about the said traditional fishing grounds, an area claimed by the People's Republic of China, even if it is well within the West Philippine Sea. Okay, panoorin natin yung balita. Government accuses China of using cyanide to deliberately destroy Bajo de Masinloc in the West Philippine Sea. Let's get more details from our correspondent Katrina Domingo. Kat, good afternoon. Hi, Rika. Chinese fisherfolk have been using cyanide in Bajo de Masinloc to intentionally destroy the traditional fishing grounds of Filipinos there. That's according to an official from the Bureau of Aquatic Resources, who says that parts of the resource-rich lagoon have been destroyed. According to BIFAR's Chief Information Officer Nazario Briguera, Chinese fishermen have been seen using this illegal substance that kills not only the fish, but also the corals in the area. He says the BIFAR has yet to assess the amount of the damage due to cyanide fishing, but Briguera estimated it to breach the billion-peso mark. Bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, at gusto nyo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, ang gagawin nyo lang ay gamitin ang Sendwave, no? I-download nyo lang yan. Gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na kung natin, makakuha ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. He says this is a serious concern that the Philippines and other nations need to condemn, as this will not only affect the Filipino fishing ground, but also other marine resources. Brigada says there are about 385,000 Filipino fisherfolk who depend on the West Philippine Sea for their livelihood, and their catch from these grounds amount to around 275,000 metric tons of fish, which is about 67% of the Philippines' entire fisheries sector. China's use of cyanide, BIFAR says, especially in the area beyond their exclusive economic zone, is a clear case of illegal, unreported, and undocumented fishing. Beijing's latest incursion in the Philippine waters is an attack against humanity. That's according to Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. If we recall, Rika, the Department of Justice earlier said that they are preparing documents and evidence to file a case against China's activities that have compromised the marine environment in the West Philippine Sea. While the case has not yet been filed, the BIFAR has allocated 660 million pesos for the purchase of 66 units of 62-footer fishing vessels this year. Rika?
Hi, Katrina, just one question, please. Is BFAR actually having an idea that these Chinese fishing vessels might be Chinese militia masquerading as Chinese fishermen? No word on that yet, Rika, so far from the BIFAR, but the BIFAR tells us that they have videos showing the Chinese fishermen's alleged use of cyanide in the area, but they said that they will release those footage later on this month. Rika. All right, thank you so much, Katrina Domingo, reporting live. Grabe, no? Yung ano, dahil ayaw nila na may mangisdang Filipinos doon. Sirain na lang namin tong buong to. Para wala nang pumuntang Pilipino dito. Sabi, these Chinese fishermen use cyanide, said Briguera in Filipino during the Saturday News Forum press conference held in Quezon City. They intentionally destroy Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Parang sila hindi nag-aano doon, nangingisda doon. Baliw din tong mga Chinese na to eh. Briguera estimated that the damages caused by the cyanide fishing could exceed 1 billion pesos. However, the BIFAR has yet to conduct a formal study on the matter. Alam nyo mga kotsero, kasi tubig yan eh. Tubig yan eh. Hindi lang naman, pag naman nagbuhos ka ng cyanide dyan, hindi lang naman madidilute yun sa salt water eh. Kakargahin niya ng dagat sa ibang direksyon, sa ibang lugar. BIFAR said this is a serious concern, especially since it could kill off developing fish larvae and corals. According to the data from the government, around 385,000 rely on West Philippine Sea for their livelihood. They catch around 520,000 metric tons, 275,520 metric tons of fish each year, which is equivalent to 6 to 7% of the country's fisheries sector. Laki ah. 6 to 7%. Napakalaki nito, guys. Kaya siguro wala nang galunggong sa Pilipinas. Di ba yung galunggong ini-import na natin galing China? Di ba ganun yung nung panahon ni Digong ganun yung nangyayari sa galunggong. Ini-import natin galing China at Vietnam. The use of cyanide beyond their EEZ is a clear case of illegal, unreported, and undocumented fishing. Alam nyo mga kotsero, may iba pa akong dito eh. Maliban dun sa patayin yung mga isda dyan sa lugar na yan, sa Bajo de Masinloc. May iba pa akong kutob dyan eh. Feeling ko tatayuan na nila uli ng isla yan. Maliban sa pagpatay ng mga corals, pagpatay ng mga isda, wala nang pumunta mga Pilipino dyan, etc. etc. Maliban doon, I have a feeling na isa sa mga dahilan kung ba't ginagawa nila yan ay para tayuan ng isla yung Bajo de Masinloc. Di ba? Ayusin mo na yung land. Tapos gawa ka na uli ng bagong isla. Masyado malapit sa atin yan, guys. Ang Bajo de Masinloc, lapit sa Zambales yan. Pinakita yung mapa kanina, di ba? Yun, yan lang siya, 143 nautical miles. 157 nautical miles dito. Hindi ko na alam kung ano to. Parang Angeles yata to eh. Ano ulit sabi ng mga DBS? Ito na yung strongest partner. Sabi ng mga DBS? Kaibigan daw natin ng mga Chinese. Yung mga Chinese Communist Party, there are friends. Meron palang gatong friends, nilalason ka. Ganito pala yung mga friends, nilalason ka, guys. Grabe. Feeling ko gagawing isla to. Yan Bajo de Masinloc. Ang problema, pag naging isla yan, masyado na malapit sa atin yan. So I don't think papayag ang Pilipinas na mangyari yun. Medyo agree ako dito, Berto. Magkaagulo pag nangyari yan. Pag pinilit nilang gawin yan, magkaagulo talaga. Maniwala kayo.
Gulo yan kasi hindi papayag ang Pilipinas dyan. I doubt that the Philippines will allow that to happen. Pero ngayon, ang goal lang ng China, Chinese Communist Party, ay para walang makapuntang mga mangingisda. Yun lang ang goal niyan. Pero, I have a feeling, meron akong feeling na baka gusto na nilang i-cordon off yan para tatayuan na nila ng isla. Kaya si PBBM, tinan niyo, mabilis kumilos eh. Mabilis kumilos si PBBM. Ano sinabi? Huwag kayong aalis dyan, ha? Huwag kayong aalis dyan. Kahit anong mangyari, huwag kayong aalis dyan. PBBM orders Philippine Coast Guard and BIFAR to maintain Philippine presence in West Philippine Sea. Ngayon lang yan, bago yan. Ayan, Feb 17. President Ferdinand R. Marcos has ordered the Philippine Coast Guard and the Bureau of Aquatic Resources, Bureau of Fisheries, tinan nyo, PCO talaga, PCO yan, BIFAR nga eh, but Bureau of Aquatic Resources. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. PCO talaga. Ayusin nyo nga trabaho nyo dyan. Yan. Ito na nga lang ginagawa nyo eh. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to maintain the country's presence in the West Philippine Sea amid China's continued presence in Philippine waters. Yun ang sinabi ni Commodore J. Tariela kanina nga doon sa Saturday News Forum. Panoorin natin yung balita. Pinakahuling Bongbong Marcos ang patuloy na pagpapatrolya ng Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang pinakahuling resupply mission ng BIFAR sa Panatag Shoal kung saan naglagay ng mga floating barrier ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa aerial video na ito mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang mga barko ng China nitong Webes na naglalatag ng floating barrier sa bukana ng May barrier na naman bago. Panatag Shoal na nasa kanluran ng Zambales sa West Philippine Sea. Naglalatag na sila ng barrier. Kasabayan na resupply mission ng barkong BRP na tutamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sa isang forum ngayong araw, sinabi ng Philippine Coast Guard na wala silang na-monitor na floating barriers noong mga nakaraang linggo. Kaya hinala nila, the moment na ma-monitor nila that there are Philippine government vessels within the vicinity of Baho de Masinloc, that's the time that they place a floating barrier. There's something that we are still evaluating, no? nagpalitan pa ng radio challenge ang Chinese Navy at eroplano ng BIFAR habang isinasagawa ang resupply mission sa Panatag Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Philippine aircraft, this is Chinese Naval Warship calling. You have approached the air adjacent to China Tongyan Island. To avoid miscalculation, please alter your course. Sinagot yan ng BIFAR. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines, China, as a signing member of the UNCLOS on 10 December 1982. Are requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Gusto ko yun. Gusto ko yung ginawa niya ng BIFAR. Ay, China, signatory kayo ng UNCLOS noong December 10, 1982. Sumunod kayo sa UNCLOS, you're way beyond the 200 nautical mile zone. Palitin natin. Gusto ko yung exchange na yan. Member of the UNCLOS on 10 December 1982. Are requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Sa kabila nito, nakapaghatid pa rin ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Pinabulaanan din nila ang pahayag ng China na pinalayas nila ang barko ng BIFAR sa nangyaring resupply mission. With the lies that they are producing, hindi na tayo affected dyan. They are just keep on humiliating themselves every time that they fabricate lies.
Dagdag pa ni Commodore Tariela, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ng Coast Guard at BFAR na ipagpatuloy ang pagpatrolya sa West Philippine Sea. Sa impormasyon namang ibinahagi ng BFAR, may mga nasira umanong bahura sa Panatag Shoal dahil sa pangingisda gamit ang cyanide na isang nakalalasong kemikal. Ang pinaghihinala ang nasa likod niyan, mga mangingisdang Chinese at Vietnamese. According to the statement Uy, of kasama our Vietnamese. Filipino fishers, this Chinese actually they intentionally destroyed Baho de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Sa ngayon, magpapatuloy daw ang rotational deployment ng PCG at BFAR sa Panatag Shoal. Pero paglilinaw nila, hindi yan para galitin ang China. Objective natin dito is not to provoke anybody, not to escalate the tension in Baho de Masinloc. Our objective here is to protect the Filipino fishermen, to make sure na ang mga Pilipino mangingisda ay makakapangisda sa Baho de Masinloc. Kumpiyansa rin ang BFAR na makatutulong ang rotational deployment para mapataas ang produksyon ng isda mula sa naturang bahagi ng ating karagatan. Nagbabalita mula sa frontline, JC 5 to 7% ba naman ng isda sa Pilipinas? Doon nang gagaling eh. Paalaki niyan. Kailangan talaga bantayan yan. Ay nako. Naalala ko nung unang sumabog yung issue kay Commodore J. Tariela. Naalala niyo yun? Tapos bigla siyang inatake ng mga bataan ni Xi Digong. Grabe yun. Naalala niyo yun nung unang bumira si Commodore Tariela sa mga makapili. 'Di ba? Yung mga pinagtatanggol yung China sa Pilipinas. Grabe yun. Ibang level yun. Pero alam nyo, mga DBS, ito tip lang, libreng tip. Alam nyo kung saan kayo nawala ng kredibilidad sa masang Pilipino, sa mamamayang Pilipino? Dito, sa West Philippine Sea. Before pa yung chismis ng destabilization, before pa yung mga ganyan-ganyan. Wala pa yun. Hindi nyo pa naiisip yun. Before pa yung Polvoron video, before pa yung Marcos Bangag, etc., etc. Bago pa lahat yun, dito kayo unang nasira sa West Philippines. Dito kayo nabangsagang mga makapili. Dito kayo nabansagan ng mga traidor. And I would tend to agree. Siyempre sasabihin nila ganito. Di ko lumaban doon, etc., etc. What have you. Alam nyo ba na hindi lang naman sa gera pwede maipaglaban? Itong ginagawa natin ngayon, this is information warfare. Sinabi na yan ng National Security Council natin. Ang China, inaatake na ang Pilipinas. Sa paanong paraan? Sa paraan ng impormasyon. Pinipake newsan tayo, gumagamit ng mga sikat na influencer, gumagamit ng mga experts daw, gumagamit ng mga politiko na galing sa Pilipinas, ginamit si Digong para panghikayat sa mga Pilipino, etc., etc. All of these things, mga kotsero, is part of the information war. And right now, tayo pong lahat ay naging biktima ng pang-fake news ng Chinese Communist Party gamit itong mga tao na to. Dinala pa sila sa China para mag-orientation. Siyempre, hindi sila aamin. Pag direkta mo sila, inorient ka doon, oh. Sabi, hindi! Tinuruan lang kami paano gawin to, paano gawin yan. Walang aamin. Si Martin Andanar nga, nasa China ngayon eh. Siya raw ang pumupondo ng Chinese information, China disinformation sa Pilipinas. Umamin ba? Hindi! Siyempre, walang aamin. Hoy, meron tagapagtanggol dito si mga Xi Digong. Nag-iisa ka lang dito, boy! Sino to? Si Macloyd Sarate. Pagtripan nga natin si Macloyd. Kahit tayo lang daw mga loyalista, naniniwala na walang kredibilidad ang mga DDS. Grado ka? 70% ng nag-survey. Ang sabi, kontra sila sa gusto nyo.
Tapos according sa survey, maraming may gusto ng ginagawa ni PBBM sa West Philippine Sea. O dahil wala ka may pang-asar sa akin, ipang-aasar mo sa akin, kagat ng aso. Wala akong pake. Gamit kang bago, boy. Anyway, going back. At hindi lang to yung ipinag-utos ni PBBM recently. May bago. Related naman to sa military natin. Anong sinabi sa military? Military personnel banned from using TikTok. Oh, yung pati sundalo natin, bawal na mag-TikTok. Tama lang naman actually. Kasi nakakatakot yung TikTok na yan. Kung ordinaryo kang sibilyan tulad natin, tayo mga sibilyan lang, walang relasyon sa gobyerno, wala tayong kilala sa gobyerno, ganito lang ang buhay natin sa pang-araw-araw. Okay lang mag-TikTok. Kasi wala namang national security threat sa atin. Di ba? Wala naman siguro national security threat sa atin. Pero kapag sundalo ka, or if you're part of the government, may problema. Recently, nakakaroon sunod-sunod, di ba? Nakakaroon ng sunod-sunod na hacking sa iba't ibang website ng gobyerno natin. And ang hackers daw ay nanggaling ng China. Pero si Biden nag-TikTok para magkampanya. Oo, tanga yun eh. Tanga yun si Biden eh. Hindi ko alam ba't nanalo yung lalaking yun, promise. Ngayon, mukhang mananalo na naman si Trump. Anyway. Well, between the two of them, I'd rather have Trump any day. Kung sila lang ang choice, ha? Kung wala na ibang choice. So, yun. Tapos, ang sabi kasi ng ating AFP, sabi ng spokes ng ating AFP, si Colonel Francel Margaret Padilla. Sabi niya, based on the results of research in the United States, it has a listening capability. It can monitor your activities through your phone. When you download it, you give it certain permissions which include use of microphone, use of camera. Kasi nga naman, syempre, pag mag-ano ka, magre-record ka. Kung magre-record ka ng video, syempre kailangan mong bigyan ng permission yung telepono mo to use the camera at to use the microphone. So they have control of your phone and they can practically eavesdrop by turning on your... Well, yun nga lang ang problema dun. Ang hirap pagkatiwalaan ng Chinese Communist Party kasi. Alam nyo kung bakit aning ang Chinese Communist Party sa mga espiya? Kasi gawain nila yun. Di ba? Ganun yun eh. Ganun yun eh. Gawain mo. Takot ka sa sarili mong gawain. Dito sa Pilipinas, kapag naman nag-TikTok ka, wala ka naman makikita dito kundi puro pagkain, mga nagsasayawan, kung ano-ano, gumaganon-ganon. She said the TikTok ban on military personnel has been in effect for a long time. Matagal na pala. Okay. She added the National Security Council brought up the need to ban the use of TikTok many months ago. Kaya pala wala na tayong nakikita mga sundalo na nagti-TikTok. Kasi, dati, nakakita pa ako niyan pag nagsuscroll. Kasi sa TikTok, very, very random. Hindi niya, ang weird ng algorithm ng TikTok minsan, magpapasok siya ng mga video sa'yo na wala ka naman interest. Limbawa, one time, nag-scroll ako sa TikTok, tapos, biglang merong video tungkol sa power washer na portable. Hindi ko naman hinahanap. So, ganun. So, dati, nakakita pa ako ng mga TikTok na mga sundalo. Philippine soldiers, nasa kampo. Pero recently nga, walang TikTok ang sundalo. Hindi na ako nakakita. Siguro nga kasi pinangbawal na. Padilla, a cybersecurity expert. Uy, mayroon tayong cybersecurity expert sa AFP. Stressed, however, that the directive has nothing to do with the country's current problems with China in the West Philippine Sea. In a separate interview over the Howie Severino podcast of GMA News, she said TikTok and other similar free applications and even virtual assistant applications like Siri and Alexa tend to tempt people to download and use such apps because they're free. That's a legitimate concern, guys. Cybersecurity sa Pilipinas. Kasi inuumpisa na tayo ng China, inaatake na tayo unti-unti. Nakakatakot kaya. Malay natin. Buti nga yung elections provider natin sa 2025, South Korea . Tingnan natin kung maayos. Pero mukha naman so far.
Loan ano siya eh, loan bidder. Nag-iisa guys, nag-iisa. Kasi dinisqualify na si Smartmatic eh. So wala nang ano, hindi na pwede si Smartmatic. So, malay mo, yun naman ang sunod na i-hack. Sana maganda yung ano ni South Korea. Well, knowing South Korea, I'm sure maganda ang ano nun, cybersecurity nun. Anyway, ang hindi na lang, at saka hindi lang din tayo ngayon ang gumagawa niyan. Marami ng bansa gumawa niyan. So, Australia, Belgium, Canada, Denmark, EU, France, Latvia, New Zealand, Norway, Taiwan, UK, tsaka US. Kasi kumukuha kasi ng info. Ang dami niyang kinukuha, oh. How long a user stays on a page, shares a video, swipes, user comments, user likes a video, basic login information, location data, IP address, pati biometrics. Kuha, oh. Uy, nakakatakot to, ha, pati biometrics. Alam nyo kasi, ang problema kasi sa China, ito. Si China kasi, ayan, ito. Ito kasi yung ginagawa nila. Si Chinese Communist Party, ginagamit nila yung mga kumpanya nasa loob ng China para mag-espiya on their behalf. Scary talaga yan. Scary yan. Kaya ka nag-i-issue ngayon si TikTok sa States. At least mabilis gumalaw si PBBM, di ba? Pagdating sa pagprotekta ng ating soberenya. Di ba? Hindi katulad nung ano dyan. Siguro kasi dahil naka-fentanyl. Marcos Bangag. pero siya yung mukhang nakabatak. Langya. Lakas makapag Marcos Bangag pero siya yung mukhang nakabatak. At least ngayon, mabilis na kumilo si BBBM. Diba? Laban sa China. And mas sigurado. Diba? Hindi tayo yung nangangapa na, ano ba, friend ba lang si China? Hindi. Kasi mukhang yung Pilipinas, friendly kay China, pero si China mukhang hindi friendly sa atin eh. Diba? So, you know. Naalala ko yun eh. Yung diba dati, every night meron, parang every other night yata. Parang Monday, Wednesday, Friday. Meron siya nung ano niya, yung 11 o'clock habit. Yung magre-report siya sa mga Pilipino daw tungkol sa COVID, no? Tapos lagi siyang laging nagmamumble. Lagi siya nagmamumble, di ba? Ay, COVID, pandemic. Si Xi Digong. Political genius, master strategist, art of war, guys. So mga kotsero, hanggang dito na po muna tayong muli sa ating live stream. Okay? Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para like kayo updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?